Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan kanina madaling araw. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Maris, good morning. Tumagal lamang ng mahigit sa isang oras yung malakas na busang ulan dito sa Quezon City kaninang madaling araw. Pero nagdulot ito ng pagbaha sa iba't ibang lugar, pahirapan ng pagbiyahe ng mga motorista. Mag-alas 4 na madaling araw kanina nang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Ang mga sasakyan sa EDSA nagmenor. Halos mag-zero visibility naman sa ilang bahagi ng Quezon Avenue. Ang pag-ulan sinamahan pa ng pagkulog at pagkidlat. Gutter deep ang baha sa Quezon Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street. Dahan-dahan itong sinuong ng ilang motorcycle riders. Malakas din ang buhos ng ulan sa Banawe Street. Kaya mabilis na tumaas ang tubig sa Banawe Corner NS Amoranto Street. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng NS Amoranto Street. Nagsilutangan sa bahang mga basura. May mga motorista ding bumwelta na lang para humanap ng ibang ruta. Ang ilang sasakyan inilikas sa mga residente sa mas mataas na lugar. Gutter deep din ang baha sa Santo Domingo Avenue malapit sa kanto ng Calamba Street. May baha rin sa EDSA Cubao Underpass. Sa Maynila, nakaranas din ng pag-ulan sa bahagi ng Rizal Avenue at Blumentritt Street. Narito naman ang magkakasunod na pahayag ng mga motorista na naglikas ng kanilang mga sasakyan sa mas mataas na lugar at mga motorcycle rider na naapektuhan ng pagbaha sa Quezon City. Nalubog na ibang sasakyan nandun sa loob eh. Yun ang inano namin pagka nilalabas namin kagad. Para hindi lang kasi mahirap maapektuhan eh. Malaki din gagastusin. Mga 30 minutes sir, umabot ng hanggang tuhod yung tubig doon sa may pinaparadahan namin. Baka na naman maano yung truck namin kasi nung nakaraan, nung Christine, 2 truck ang nalubog namin dyan sa baha. Bali yun nga, pagka naano namin yung lakas ng ulan, nalikas na kami kagad. Mahirap po kasi wala kami madaanan tulad yan. Maliit yung motor namin, hindi kami maka-access. Tapos delay pa yung delivery namin kasi gawa ng baha ng kalsada. Grabe, lahat ng walang malulusutan, puro baha eh. Aga mo, inagaan namin pasok para hindi malate. Malate talaga. Hanap ng ng daan na hindi masyado mataas yung baha. Samantala, Maris, ito nakikita nyo ngayon, ito yung bahagi ng NS Amoranto, malapit dito sa kanto ng Biak na Bato Street, rather dito po sa Santo Domingo Avenue. Ito po yung kalsada na tatagos doon sa Araneta Avenue. Sa ngayon ay hindi pa rin ito madaanan ng mga motorista dahil doon sa impormasyon na nakuha natin sa mga taga-barangay. Diyan sa may bandang gitna, yung NS Amoranto Corner Don Jose Street, umaabot pa po sa 4 feet yung taas ng tubig. Yan ay bumababa na ng kaunti dahil kanina 5.5 feet ayon dun sa mga taga-barangay base sa monitoring nila. Kanina nakita natin na may sumubok dito pero hindi kinaya at bumalik din yung mga sasakyan at dyan sa may bandang gitna. Hindi lamang yung mga baha yung nakita natin, nagsisilutangan yung sa damakmak na basura. Kaya maraming mga motorista hindi pa makadaan sa kalsada na ito hanggang sa mga oras na ito. Yan ang latest. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.